Alam mo, yan ang ano, sukdulan ng na anong tawag nito ng pag anong tawag nito, pagmamalinis, no? Kasi unang-una, jail, papakita mo ganyan. Eh yun nga mga bilangguan natin, punong-puno. Naka ano nang tawag dito, tigi isang oras na lang tulog ng mga bilanggo. I should know that dahil nabilanggo rin ako di ba? Oh, ng ilang araw. Hindi ano yan, grabing drama yan, no? Painting, ha? Ala, alam mo, wala, alam mo itong style nila John Vic, Remulla, at saka yung kapatid niya. Wala na yan, kumita na yan, patay ang bida dyan pagdating sa dulo. Meron pong ibinulgar ito sa isang panayam ng isang network kay Conchita Carpio Morales, dating ombudsman, na minsan na raw inoffer sa kanya itong pagiging bahagi ng ICI, Independent Commission. Pero wala na siyang natanggap na follow-up nung kanyang ibinigay na kondisyon ay dapat, quote-unquote, no interference in the investigation. Yes. Na pwede nating iugnay siguro dito po sa naging isa sa mga panawagan ng mga negosyante na walang political influence. So, hindi independent. Itong independent hindi talaga. commission. Ako sinasabi ko na, noon pa lang tinatayo yan. Hindi pa, wala pang komposisyon. Sabi ko, ito kaya nga nila kinuha noon pangpalatada sana si kumbaga sa simento, sa construction. Ampaw yung hollow block, lalagyan mo ng palitada na maganda, di ba? Kaya nila kinuha si Magalong. Nakalata si Magalong. Gagamitin nyo lang ako. Pagkatapos, ayun na, sumabog na. Di ba? Kasi kung talagang totohanan yan, dapat doon, simple-simple lang the President should have asked Congress to create the commission, empower the commission, and select the membership of that commission. Walang ganun Malayo ito doon sa Sagisag Commission na anong tawag nito? Na nag-imbestiga sa Expo Pilipino, if you remember, the Pea Amari scandal, etc. Na talagang lumabas doon yung katotohanan. Malayo ito doon sa Mama-Sapano Task Force na talagang walang nakialam. To the point na si Magalong was supposed to become the PNP chief. Minarapat niya, dahil independent siya, na ilabas yung katotohanan na sukdulang hindi siya maging PNP chief. Walang ganun Kaya mismo ngayon, may mga mismong matitino na andyan sa ICI na sinasabi, wala kaming ngipin Totoo naman. Pero, kahit nga pustiso, wala silang ngipin Opo, pero ang napapalutang na naman ito kasabay po ng flood control projects ay ang mga sinasabing issue o kontrobersya, pagkalkal muli sa dating issue na sa nakalipas po na administrasyon. Itong mga ganitong hakbang, malinaw ba na talagang nagsasabi ng totoo at may basehan ang mga pahayag po ng pangalawang Pangulo na political, ang isyong politikal ang nangyayari ngayon, Manang Jay? Nililihis talaga. Hindi pwedeng hindi ilihis dahil kung hindi nila ililihis, di lahat sila mananagot, no? Isipin mo nga naman, ang layo-layo ng ang layo-layo ng mga issue. Tapos binubuhay pati na yung mga patay na issue. May kunyari pa nagsampa ng kaso sa ombudsman investigation. Alam naman nila na ang Vice President is an impeachable officer. So pwede lang mangyari diyan Hindi na sila makapagantay ng February, no? Tapos lahat ginagawa nila. Kesyo ito ginawa ni panahon pa ni Duterte, etc. Pag lumalabas ang mga facts, nawawala na naman. Alam mo, you cannot do that forever. No? You can only do that once, twice.
If you do that a number of times, people will no longer believe. That's why lahat ngayon, 97% of the country believes that corruption is the root of all these problems. Pag-aaral na yan, pananaliksik na yan. Hindi nila pwede. No amount of spin doctoring, yung mga PR stint, wala na, hindi na pwede. Isang bagay na lang natitira kay Mr. Marcos. Talagang mag-ayos siya, or sabi ko nga, sa usapang lasing at usapang kanto, sir, ang dami mo ng kinite, lumayas ka na. Di ba? Hanggat may oras pa, ang mahirap kasi, ako ayaw kong mangyari, na mabuti-buti nung panahon ng tatay niya, na anong tawag nito, mas may sakit na siya, ganon-ganon, at nailabas pa siya ng maayos. Ang kinatatakutan ko, dumating ang panahon na sa galit ng tao, yung mga korap sa gobyerno, hindi na ipagharap ng sakdal. At anong tawag nito, hihilain na lang sa labas ng kalye and they will be lynched by the public. Ayoko mangyari yun. Ayoko makita yun. Sir Jay, kahapon pinasilip na po ng BJMP yung bagong kulungan daw ng mga sangkot dito sa flood control project. Pasilip nga natin, pinasilip nila po nakahanda na. Kasabay po ito ng mga panawagan nga, di ba? Ng maraming mga negosyante kahapon din. Na talagang seryosohin ng Pangulong Bongbong Marcos itong ang pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot sa manumalyang flood control at sa korupsyon. Ano bang masasabi mo dito sa bagong facility? Nakahanda na. Maiibsan ba yung stress mo? Alam mo, yan ang sukdulan ng anong tawag nito ng pagmamalinis, no? Kasi unang-una jail, papakita mo ganyan. Yun nga mga bilangguan natin, punong-puno. Ano nang tawag nito, tigi isang oras na lang tulog ng mga bilanggo. I should know that dahil nabilanggo rin ako di ba? Ng ilang araw. Hindi yan, grabing drama yan, no? Painting, ha? Alam mo itong style nila John Vic, Remulla at saka yung kapatid niya. Wala na yan, kumita na yan, patay ang bida dyan pagdating sa dulo. Easy, Sir Jay. Ayan, siguro huling paalala po ninyo at mensahe naman sa ating mga kababayan na lang. Alam po ninyo, talagang marami nang naiinip. Alam po natin yan, kabi-kabila. Mga negosyante, nagsalita na, mga kabataan, lahat po ng civil society groups ay talagang kung gugustuhin na lang, baguhin na nga itong sistema natin sa ating pamahalaan para matapos na itong korupsyon. Ano naman ang mensahe po ninyo muli? Ano lang, kami mga taga-baryo, ang gusto lang namin magsumikap kami para wala nang asahan sa gobyerno kasi wala ka talaga asahan sa gobyerno na yan, no? Ngayon, yung mga makabayan na nandyan sa Maynila dahil malapit sila, paigtingin ninyo, pressure, no? Exert more pressure so that those in government will work for the betterment of our fellow Filipinos. At wag nating kalimutan ang dasal. Kasi ang dasal, malaki nagagawa niyan. Bigla na lang nagkakaroon ng kidlat, ng buhawi, ng baha, ng lindol. Kung hindi man natin makuha yung hustisya sa pamamagitan ng batas ng tao, baka ang batas ng Diyos higit na makakapagbigay ng kasiyahan, no, sa kanila.